Usapan po natin itong pagre-resign ni Secretary Babe Singson sa ICI at isa po sa mga naniniwala na medyo naapektuhan ng matindi ang reputasyon o yung medyo dating ng o anghang ng ICI ay nasa linya po natin ang Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative Kong Edgar Egay Errice. Kong, magandang araw. Magandang umaga. Yes, good morning. Apo. Kong, yung aking mga alamang girls, ang bulong po sa akin ay magkaibigan pala kayo ni Secretary Singson eh. Matagal lang magpakilala. Medyo panahon pa ni Presidente Pinoy. Opo, kayo po ba yung nakakapag-usap na? At kayo'y, teka, unahin muna natin yung sinasabi ninyo talagang parang naniniwala kayo talagang malaki ang mawawala o ang mako-question o hindi naman siguro questionable, kundi talagang malaking kawalan ang pagkawala nito ni Secretary Babe Singson yung pagkatapos po ng kanyang resignation sa ICI, Kong. Yes, sa tingin ko nga na mawawala ng kredibilidad na yung ICC without Secretary Singson. ICI po. Opo. ICI. Kamali na ako. Hindi na ICI, ICU na. ICU. Hindi na ICI, ICU na. Kumbaga parang naghihingalo na, parang ganon, Kong. Yes, kasi nga mawawala ng credibility. Kasi alam mo, napaka-importante ni Secretary Babes. Kasi hindi lang yung technical knowledge sa infrastructure, kundi yung kanyang alaman tungkol sa operations ng DPWH. Noong panahon ng siya ang secretary dyan, talagang na-reform niya yan. Malaking ang reforma na nagawa niya sa DPWH. At alam niya yung pasikot dyan. Kilala niya yung mga tao dyan, how they operate. Kaya nga, yung pagkawala niya ay talagang malaking dagok. Imagine, ang mandate ng ICI ay 23,000 projects since 2016 up to 2025. So without him, mahirapan talaga yung mga lawyers, yung isa pang commissioner at yung pangalawa, alam mo, sa pag-uusap na namin through text messages, kailangan talaga na mabigyan ng karagdagang kapangyarihan ang ICI. Kasi ngayon, at its present state, wala talaga para magiging inutil sila sa pag-iimbestiga ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Wala silang contempt, coercive powers. Hindi nila basta-basta mahalungkat yung mga papeles ng mga kontratista, ng mga ahensya ng gobyerno. Pangatlo, biruin mo, mga malalaking tao yung kanilang inaakusahan, iniimbestigahan, pwede silang balikan yan. So, dapat meron silang immunity. Pangapat, wala silang sariling pondo, hindi sila truly independent, dahil aasa lang sila sa bigay ng Office of the President. At sa mga tao nila, hindi talagang kanila, DOJ, hindi nila alam kung anong, may mga sinusunod pa itong mga supervisor nila sa mga ahensya, hindi talagang directly na tao nila. Kaya nga, kinakailangan talaga ipasa yung panukalang batas sa Kongreso na mabigyan sila ng extra powers. Kaya lang, nadidelay ito sa Kongreso. At tingin ko dyan na frustrate si Secretary Babe Singson. Parang lumalabas kasi, sabi ko nga sa kanya, Sec, parang magiging washing machine kayo yan. Pagka nagkataon, yan ang magiging impression. Sabi niya, kaya nga, I don't want to risk my life and my family just to solve the problems of Malacanang, finding who stole from government, tapos hindi lang washing machine, kundi magiging punching bag kami ng Office of the President.
So, at kulang naman sa suporta. Yan yung kanyang Opo. Okay, Kong, kasi ilang beses ko na rin na-interview itong si Secretary Babe Singson at sa palagay ko po, ito yung matalinong tao matalinong tao, matindi, matinik. Hindi ho ba nagamit yung kanyang matindi, matinik na pagkatao bago niya ho tanggapin yung posisyon na yan at hindi ba nasabi sa kanya na ganito ang magiging sitwasyon o magiging power o hanggang doon lang yung power ng ICI, Kong? Nung mayroong executive order ang ating Pangulo. Pero siyempre, alam mo si Sec Singson, hindi naman basta yan maatras sa tawag ng bayan. Tama. Yan. Hindi yan na-atras. O kaya lang, siguro napansin niya na hindi ganun ka malalagay sa alanganin. Alam mo, napakatagal na pinag-ingatan niya yung kanyang reputasyon, yung kanyang dakal. Pagkatapos, kung hindi sila talaga mabibigyan ng kapangyarihan at magiging daan pa sila para maitago yung mga katotohanan, hindi papayag yan. Kaya tingin ko, yan yung dahilan. Hindi dahil may sakit o na-stress, hindi ako naniniwala. Sabi nga nila, may sakit daw kaya magre-resign o aalis sa Kong Hindi ako naniniwala dyan. I believe in the integrity and patriotism of Secretary Babe Singson. Opo, ito pong tinatrabaho po ninyo na batas na magtatayo ng isang komisyon na parang ICI na magkakaroon ng mas malakas na power. May contempt power, pwedeng magsabpina. Pagka ho ganyan na itayo na ho yung komisyon na yan, hindi ho ba nasabi ni Secretary Babe Singson sa inyo, sabi niya, guy, pagka naitayo na yan, baka pag inimbitahan ako ulit, ako'y babalik. May ganun na wala naman kasi matagal na namin pinag-uusapan yan. Sabi niya nga, kung ano na ang estado sa Kongreso at kung kinakailangan tulungan nila kami para kumbinsihin ang presidente na ito ay certified na urgent. Pero ang problema, naipasa na sa Senado, yung version ng Senado. Nasa plenary debates na sila. Ang alam ko, kami naman, naipasa namin sa committee, nag-overtime kami dyan, nag-marathon sessions kami dyan. Kaya lang, biglang nahinto, 2 weeks na. Ang pangako niya ng Kongreso through Speaker Bojidi, tatapusin namin ito bago mag-Christmas break. Pero the rate things is going, palagay ko hindi na aabot. Okay, balikan ko lang yung sinabi mo kanina, Kong. Yun hong hindi mga basta-basta na mga tao ang babanggain natin sa ICI. Meron ho ba siyang naikwentong isang kwento na parang binantaan o binigyan ng threat o kaya merong natanggap si Secretary, bakit siya, why he came up with the decision, Kong? Alam mo, hindi ako naniniwala dyan kasi alam mo, kilala ko tigas yan. Saka DPWH, parang minimerienda na niyan yung mga death threat ng mga ganyan, Kong, yes, diba? Yes. So wala, hindi ako naniniwala sa ganyan. Ang talagang, ako tingin ko, yun nga, yung problema na hindi kulang sa suporta ang ICI. ICI. Yung batas, yun yung talagang kailangan. So tingin ko, wala na. Mahirapan na as it is, wala nang credibility ang ICI. Wala nang credibility. Sa palagay po ninyo, wala nang pwedeng pumalit dito kay Secretary Babe Singson sa pagkawala niya sa ICI, Kong? Pareho lang yan. Kailangan i-certify ni Presidente na urgent yung panukalang batas para talagang maging truly independent. Hindi pang ginala, ito ay ginagawa lamang para sa agenda ng Malacanang. Kahit sa pagbabalik niya, isa siya sa mga consultant, ayaw na rin niya, Kong? Hindi ko po alam. Hindi ko po siya nakausap. Actually, hindi ko alam na magre-resign na siya. Okay. So nagte-text lang, nag-exchange text lang kayo? Nag-text kami siguro 2 or 3 days before na mag-resign siya. I was supposed to deliver a privilege speech yesterday, citing na talaga namang kailangan ng madaling yung batas, baka may mag-resign pa. Ayan na nga.
hindi ko pa na-deliver, nag-resign na. So, paano kaya yon na Kong? Saan pupunta si Secretary? Babalik ulit sa kanyang private life. Yung kanya, kasi 77 years old na siya. Kong. I just want to maintain my privacy and normal life. Ayun. Okay. Teka muna, bago ko kayo pakawalan, Kong, kayo din yung nag-file ng bill regarding dun sa, anong tawag dun? Yung ano nakalimutan ko na. Political dynasty. Political dynasty. Kumusta na po ito? Hindi rin gumagalaw. Nako, teka, may version na rin yan sa Senate, Kong, di ba? Yes. Actually, merong 7 proposed bills na sa House, meron din sa Congress, sa Senate, kaya lang ay sa amin hindi pa gumagalaw. Pero ang bala ko, by next year, kung hindi pa rin gagalaw ito, January, I will file a petition before the Supreme Court para obligahin na for a certain period of time na sa batas ng Kongreso sapagkat nasasalaula yung ating konstitusyon na talaga namang may mandate ang Congress to pass an enabling law to support the anti-political dynasty provisions, Article 2, Section 26. So, kung hindi ipapasa, talaga binabastos ng Kongreso yung ating konstitusyon. At tingin ko, it is the duty of the Congress to protect the provision of the Constitution. Yun. Okay, Kong, maraming salamat sa oras po ninyo sa binigay nyo sa DWIZ and Merry Christmas in advance. Okay. Merry Christmas. Salamat. Senior Deputy Minority Leader Congressman Edgar Egay Erice.